Sumusobra na kahit itong babaeng ito di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Mabuti nga hindi. Gaano ho ba katinding panluloko ang ginagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino? Yan ho ang pag-uusapan natin dito. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At kung nahihirapan ho kayo maghanap ng join button, scan nyo lang ho yung QR code na yan at makakapag-subscribe na ho kayo sa PH Update. Tayo na nga, dito rin ho sa video na to, itutuloy ho natin ang naging talakayan kahapon dyan sa saganang mamamayan, no? Na kung saan, binalatan ho, yan, mga ganyang wordings ang hinahanap-hanap ni Kong. Binalatan nitong si Senator Rodante Marcoleta itong si Leila de Lima dahil doon sa kanyang pagbidabidahan doon sa request ng Korte Suprema diyan sa House of Representatives. Ayun na nga, umpisano natin ang ating talakayan dito kay Gibo Teodoro. Ganito ho tayo lokohin ng administrasyon ni Marcos Jr. para mapapayag ang sambayan ng Pilipino na magdagdag ng mga bagong EDCA site. Ang sinabi ho nila nung itinayo yung mga bagong EDCA site na yan for humanitarian purpose. Kung sakaling magkaroon ng bagyo, lindol o kung ano pa man kinaharap na problema ng Pilipinas, makakatulong at re-responde ang mga Amerikano. Base ho dito sa pinaka-latest na post ng GMA News Online. Hindi tayo namimik news dito, Brad. Hindi ako maglalabas dito ng hindi galing GMA. Kung meron fake news dito, di fake news din ng GMA. Base ho dito kay Gibo Teodoro. AFP in talks with US to use EDCA sites for PH relief efforts, says Teodoro. Palakpakan ho natin ang mga manluloko sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Diyan pa lang ho mga kababayan, talagang mapapatunayan na ho natin na mga bangag ang mga opisyal nitong si Marcos Jr. Dito pa lang ho, ano sabi nila? Noong liniligawan nila ang sambayan ng Pilipino para makapagtayo ng mga bagong EDCA site. Ano sabi nila? Ano yan? Para sa protection natin yan. Kung sakaling magkaroon tayo ng problema, magkaroon tayo ng bagyo, lindol, makakaresponde sila. Yung mga APAM tutulong sa atin. Ngayon, nakikiusap pa, nagmamakaawa pa ang ating Armed Forces of the Philippines dito sa mga kanuna to na inuokupa yung mga lupain na yan for free para tumulong sila sa relief operation ng Pilipinas. Ngayon dumaranas tayo ng napakalaking problema sa ating bansa. Palakpakan ho natin kung paano tayo binibenta ng administrasyon na to sa mga kano. Siguro maliwanag na ho ngayon na ganyang klaseng panloloko. Kung sakaling meron silang binibentang mga produkto sa atin, kunyari yan EDCA pumayag na kayo, sambayan ng Pilipino, wag nyo nang questionin to. Kasi para naman sa atin to. Kabaliktaran ho yun mga kababayan. Pagka sinabi nito mga sintusin, mga opisyal ni Marcos Jr. na para sa ikabubuti natin yung hakbang nila na yan, wag ho kayong maniwala. Kasi kung para sa ikabubuti natin yan at kung totoo yung para sa mga humanitarian purpose, yung EDCA site na yan, hindi ho tayo dapat magmakaawa. Unang patak pa lang ng ulan, dapat yung mga speedboat ng mga kanuna to nakaharera na sa lungsod ng Maynila at nagre-rescue sa mga kababayan nating nai-stranded. Sino ang nagre-rescue? Sino umaantabay? Office of the Vice President. Sila ang lumalagari sa kalsada para makapagbigay ng libreng sakay. Yung administrasyon ni Marcos Jr. nagmamakaawa pa sa mga kano para tulungan tayo. Si BP Sara, yung libreng sakay niya, lumalagari na sa kalsada. Itong inutil na administration ni Marcos Jr. nagmamakaawa pa rin sa mga kano mapanggang sa ngayong oras na to, anak ng tokwa. Ito, pakinggan natin, binili na daw itong si Gibo, pinakawalang kwentang naging DND Secretary ng Pilipinas. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Magandang araw po, magandang araw nating kababayan. Gusto lang po iulat ng inyong abang lingkod na ako po'y binilinan constantly ng ating presidente bago pa man ako umalis na bantayang maigi
ang relief efforts. Kaya parang hindi nyo naman binabantayan eh. Nakikita lang namin namimigay ng reliefs ngayong mga panahon na to eh, yung Office of the Vice President. O nagmamakaawa pa kayo dyan sa mga EDCA site para tumulong sa relief efforts. Si VP Sara hindi lumalapit sa mga Amerikano. Merong sariling diskarte ang ali. Kayo, please, EDCA site, tulungan nyo naman kami para sa relief operation. Mga loko-loko. Rescue efforts at saka Visit kayo. iba't ibang mga coordinated responses ng ating Sige gobyerno lang. dito sa Bagyong Rising. Ngayon po na nandito tayo, ako po ay kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of Ang saya naman ng ng sona nitong si Marcos Jr. Ang panalangin ko, sana bumaha diyan sa batasang pambansa ng hanggang 10 feet, no? Hanggang 10 feet para maranasan ng mga walang yang politiko na to ang nararanasan ngayong oras na to ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ang pinapanalangin ko habang nagsasalita itong si Marcos Jr. No, habang nagsasalita itong si Marcos Jr., habang binibida niya yung kanyang mga flood control, papasok ang rumaragasang tubig diyan sa batasang pambansa at mabasa lahat ng mga walang ya diyan sa House of Representatives. Lahat ng dadalong politiko diyan dapat mabasa para maranasan man lamang nila kahit kakaunti yung mga nararanasan ng ating mga kababayan ngayong mga oras na to. Nakita nyo ho ba yung mga larawan sa social media? Nakita nyo ho ba na kung saan hanggang second floor na ang baha dyan sa lungsod ng Maynila? Dyan sa, anong bahagi ng ano na yan? Malapit sa Bulacan, Valenzuela. Hanggang second floor na. Mga ordinaryong Pilipino nagdurusa ngayong oras na to dahil sa kawalang pakialam ng administration na to doon sa 5,500 flood control nawawala at tinahanap natin mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. At kung magnasaman tayo na lumubog yung batasang pambansa, hindi nyo naman kami masisisi. Kasi yung mga taong bumoto sa inyo ngayong oras na to, lubog sa baha. Ano, kami lang ang lulubog? Kayo hindi. Ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo, mga walang ya kayo. Hindi nyo, ito kasi ang problema dito sa mga to. Pinipilit nilang sabihin na nararamdaman ko ang mga pinagdadaanan nyo. Ramdam ko yan na nahihirapan kayo. Pero nasa Amerika sila. Nakikipagbeso-beso sila sa mga Amerikano. Pinag-uusapan nila kung paano nila, di ba, ma-unfreeze yung mga frozen goods and vegetables nila. Di ba? Ramdam ko kayo. Anak ng tokwa, ramdam. Baka, asa na ba yung paa na to? Baka itong paa nyo na to, hindi pa dumapak sa baha. Paano nyo ramdam ang mga Pilipino na lubog ang pamamahay nila ngayong mga oras na to? Huwag nyo kaming ururin. Mga walang ya kayo. the Philippines Visit na yan. at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa Bahala ka dyan, visit kang gibuka, wala ka talagang kwenta. Dito tayo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto kong paalalahanan na sambayan ng Pilipino. Ito, nakita ko ang post nitong itong si Chito Puentes. Chito Puentes na kung saan isinyer nitong si pambansang dalaga, no? Ano ba sabi nitong si Chito Puentes dito? Ito ang kaibahan ng totoong nagmamahal sa sambayan ng Pilipino doon sa mga puro boka at puro drama na ngayon nasa Amerika. Ito ang kaibahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal natin siya dito sa PH Update, ha? Ito. Teka lang, ha? Liitan ko lang to para talagang solidong-solido ang pasok, higa nga. Ito. Yan. Okay. Yan. Okay. Okay na tayo dyan. Okay. Ano bang sabi nitong si Tito Puentes? When the Marawi crisis erupted while FPRRD was in Moscow, kikitain niya yang si Putin. Kikitain niya si Putin, di ba? Nasa Moscow si Tatay Digong. Anong nangyari? He aborted the trip. And rushed home. Si BBM chill lang. Kinansila ho niya yung pakikipagkita kay Putin. Ang ginawa niya, tinawagan niya na lang sa telepono. Sabi niya, Brad, uwi na ako, ha. Kinukup ko ba Marawi, Mas importante ang Pilipinas kaysa dito sa trip na to.
Yan ang kaibahan ni Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago pa sila lumipad pa Amerika, alam na nila na mayroong mga namumuong weather system sa paligid ng Pilipinas. Papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam nyo na yan. Huwag nyo sabihin sa amin kasi bago pa kayo umalis, maulan na. Di ba? Marami ng weather advisory noon pa lang. Oh, anong ginawa nyo? Tinuloy nyo pa rin kasi atat na atat kayong makipag-usap kay Trump. Yung pagkakataon na to, hindi na mauulit. Mabibigyan niya ng pagkakataon na makipag-usap sa mga bangag. Tama, mali? Tapos, Tatay Digong, game. Ganito ang puso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Etong pagmamahal na nararanasan niya ngayong mga panahon na to, ikaw, Marcos Jr., maging kalansay ka na lang, magurgur ka na't lahat-lahat, hindi mangyayari sa ito. Hindi ka mamahalin, pati ng mga Ilocano. Pakinggan nyo ito mga kababayan. If you are now the president, you have to unite the country. You do not go there to divide people. Alam mo, sabihin ko sa'yo, all Ilocanos, hero nila si Marcos, and they want... Marcos Sr., hindi Marcos Jr., bangag yun. Si Marcos Sr., hindi nagbabangag yun, hindi nagpupulburon yun. The president, bury there. For as long that that issue hangs, wala tayo, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Yung pagkakaibigan nyo ni Bongbong Marcos has something to do also with your decision? No. Hindi, that is the reality of governance. I want to unite this country. We cannot unite this country if all the Ilocanos have nor this kind of sentiment. You have, someone has got to give. Ilibing mo na lang. Ngayon, sinong hero ng mga Dabawenyo? Di ba? Sinong hero ng mga Dabawenyo? Dapat hindi ginawa yan ni Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa pa rin niya. Ang sugat na yan na ilinagay sa puso ng mga bawat Dabawenyo, hindi yan makakalimutan. Hanggang matapos ang walang hanggan ika nga. Hindi. Pati kami nagmamahal na hindi Dabawenyo, hindi mawawala yan. Hindi namin kakalimutan ang apelidong Marcos na isa sa pinakawalang kwentang apelido sa buong Pilipinas, Marcos. At kasama dyan si Amy, siyempre. Hindi naman pwedeng absuelto yan dahil naghiring-hiring. Isa pa yung isa pa yung ali na yan. Isa pa yung ali na yan, sa totoo lang. Magkakaano rin yan, magkaka-oras din yan. Maya-maya, hanap tayo na mapag-uusapan dyan kay Amy Marcos. Sasalansanin din natin yan. Abang lang ho kayo. Tatay Diggs, magpalakas ka. Lagi kang kasama sa panalangin ng bawat nagmamahal sa iyo at bawat Dabawenyo. No? Magpalakas ho kayo. Kailangan nyo hong makauwi dito at patuloy na maging simbolo ng pag-asa sa bawat Pilipino at bawat Dabawenyong nagmamahal sa inyo. Sa mga hindi nagmamahal, ganyan talaga. Pagka hindi nyo mahal si Tatay Digong, isa lang yan. Ibig sabihin, enabler kayo ng mga bangag o di naman kaya meron kayong kamag-anak na bangag. Takot kayo na Duterte maupo kasi magtotokhang na naman at baka pumlakda sa kalsada yung inyong mga, di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Okay. Lipat na ho tayo dito. Ito na nga. Sige, Dilima ha. Ikaw, Dilima. Alam ko, yung mga kababayan natin dito, medyo happy trigger ho tayo ngayon kasi masakit. Masakit. Habang itong mga politiko na to, pa-travel, papunta-punta ng Japan, papunta-punta ng Europe, papunta-punta ng US, yung mga kababayan ho natin, pati yung mga pantit brief nila ngayong mga oras na to, lubog sa baha. Kanto ko, di ba? Yung mga singit-singit nila, lubog sa baha. Tapos, sa 28, makikita natin sila naka-Pilipinyana, naka-Barong Tagalog, papasok sila sa bulwagan ng batasang pambansa, magsasalita itong si Bangag, habang ang sambayan ng Pilipino lubog sa baha ngayong mga panahon na to, tila bagang walang nangyari. Di ko na alam talaga. Dapat nga yung zona na yan, postpone Bakit? Anak ng toka, paano mo ibibida yung flood control? Paano mo, hindi ka na naman magsasalita kaugnay sa baha? Alam ko na ang palusot ng mama na yan sigurado.
climate change. Yoko na. Ito, tuloy ko natin. Friday, Yung Nelson at Sen, medyo meron tayong isang issue na nabitin eh. Yung binabanggit natin. Kasi marami ang namalakay sa atin. Pero, isa lang yung nabanggit natin, ano? Yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin eh. Ano ha? Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista. Saan eh? Bakit Oo. baka naman hindi totoo yan. Hindi. Kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Yung Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD, Kasi kung peke DVD, walang laman yan. Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial. Judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po unang narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, ka dito. dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang stariray dyan. Ganun ba? Stariray, yan. Bakit? Masyado kang stariray, de Lima. Pagsasabihan yun. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun eh. Opo. Di ba? So sabi Sinerge ko hindi ko alam ibig sabihin ng stariray. Ang sabi dito, term that refers to a person who behave in a way that make them seem like a star or celebrity. Pa-celebrity yang si Dilima. Palakpakan natin. Celebrity pala pa-stariray ka. Ito kasi si Sendante, pati mga salita ng mga beki ginagamit niya eh. Alam ko pang beki yung stariray na yan, di ba? Gays lang daw to. Gays lang. Term primarily used within the LGBTQ plus community in the Philippines. Stariray. Kaya hindi natin alam yan eh. Dilima, stariray ka daw. lang naman niya. Para sa ganun, madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petisyon na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa
kumbaga ay ako sa parte medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi kikibo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito, di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list, kung makapagsalita ka, akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, nako. Baka may kalalagyan yan. Yan na nga ba sinasabi natin? Mabuti na lang, mababait yung mga maestrado natin. Dapat i-contempt yan Di ba? Ikulong dun sa kulungan ni Jonel. Alihaw ng pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw baka kung isa-isahin natin baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng ng Kamara de Representante, anak yata ng kaibigan ni Nelson. Kong Benny, Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny, Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya kasi nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Binalita din natin yan dito sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng newspaper na to? Inquirer po, yung fearless views. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Yan, yung tatlong impeachment. Ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10 session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Yung tatlo? Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot doon sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama
Oho. doon sa order of business. Nako. O hindi ngayon, pwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. may contempt, may tulong pala yan. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10-session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon, sabi nga halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya halimbawa. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Nako, yari. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga kapatid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang para lang maintindihan ng mga wala kabayan nang nila. saysay. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives?
parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. ganun Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga, no. Oo. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, eh. unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya wag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Nako. Sa Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Ha? Nakalihim. Dakilang babae na nakaupo sa maraming tubig. Ay upang salagin. Opo. Upang sa ganon Yan, ay sa kanyang aklat ng depensahan ang isang Revelation. bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito lang tapos na eh. Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos A na- pa lang ito. hanggang kay ata yan. So, A pa lang. PCDF. Pagkatapos nagkukomplain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Oo, yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po, Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang branch, kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Paano pinoproteksyon na ng Senado? Para daw po, ituloy ko Sen, para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung anong galing sinusulat. Paano dinipensa ng Senado? Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng
parang pinatatapang lahat yan 215. Oo, Tama ito eh. Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan na kung ano-ano, Ayun na kung nga. binasa natin o hindi? Bakit? Ayun. Tayo ba just? Halimbawa, ganun eh, di ba? We're just to. Hindi ba Basta-basta lang? nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman ay kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ng 215, di Yun ba? nga po. Yun daw po yung judicial overreach. So, Ba't yun ang pinapakialaman nyo pa yung Yun, katalinuhan ng mga Paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Oo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan ng 215, Opo. pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pangkaraniwan kasi sinasabi mo yun eh. Opo. Oo, tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun eh. Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. Ay, nako, dyan tayo nagkakaproblema. Hindi nyo mapapalusutan niya si Lolo Dante Marcoleta. Di ba, Lolo, matalas yan. Hindi naman tatawaging boy version ni Miriam Defensor yan. Diba? So, Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Manatili lang ho tayo mapagbantay ngayong mga panahon na to dahil ibang klase ho, yung mga pagbaha. Wala ho tayong magagawa dahil nga yan sa napakalabyang pagtugon ng pamahalaan sa mga nakalipas na buwan dito sa event na kada taon naman, alam naman natin darating. Hindi ho ito surprise, uulan na yung panahon ng July, August, surprise, biglang merong bagyo ngayong mga panahon. Hindi ho. Alam mo natin yan. Cycle ho yan sa isang taon ng Pilipinas. Kung yung iba mga bansa, dadaan sa meron silang autumn, meron silang winter, meron silang tayo ho, meron din ganyan. Meron tayong panahon na kung dadagsan napakaraming bagyo dito sa panahon na to. Kaya habang wala pang bagyo, tayo tayo ng mga flood control. Ang ginawa nila, kinidnap nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siniraan itong si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.